Very tiring nga pag binasa mo sa libro. Kaya nga ako nagpapasalamat, kasi nandito kayo, yung iba, hirap talaga magbasa na eh. But I am willing to teach you yung kakayanan ko para mas madali yung maintindihan. Yung original na pangalan ng Diyos, sa wikang Hebreo, makikita mo yung salitang YHWH. Na kapag isinasalin na sa King James, New American Standard Bible, para malaman nyo na yun ay tetragrammaton, yung apat na, ulitin ko yung apat na katinig. 5,321 times used in the Old Testament para malaman natin na yun ang salita, pangalan ng Diyos, capital F, capital O, capital R, capital D sa Bible na English. Sa Tagalog, hindi nyo na makikita yan. Pinanatili ng King James, pinanatili ng New American Standard Bible, ang salitang Lord, para maintindihan natin na yan ang pangalan ng Diyos na original. At isinasali ng iba na Adonai Lord. So, kaya lumitaw yung Jehovah. By 900th century, yung YHWH, dinagdagan nila ng katinig Yahowa. Sinalin sa wikang Ingles ng mga Masoretes, ng JHBH, nilagyan ulit ng vowels at tinawag na Jehovah. So, kailan lumitaw yung Jehovah? Sa panahon ng 900 AD, sino ang sumulat? Mga Masoret. Sino yung Masoret? Mga skriba at translator. Kaya pag may kumatok sa inyo, ang pangalan, kami po yung mga saksi ni Jehovah, nakita nyo ba siya? Kasi bakit kayo tinawag na saksi? Diba? Ang saksi, nakasaksi. O nakarinig lang kayo. So, hindi kayo saksi. Mga listener. Diba? Then, yung Jehovah ay kailanman hindi lumabas sa mga Bible na binasa ko kanina. Latin Vulgate, Septuagint. Kailan lang? 900 AD. Maging 1,000 taon na. Saka lang lumabas yung salitang Jehovah. Naintindihan nyo ba mga kapatid? Kaya pag binasa mo sa wikang English, God spoke further to Moses, I said to him, I am the Lord. Yung original niyan ay YHWH. Eh, mga ibang pastor, hindi naiintindihan nito. Basa lang ng basa. Pero mga kapatid, pinagtala kayo ng Diyos. Now, you have now the information. At itong informasyon na ito, magagamit nyo sa inyong pagtuturo. Kaya yung mga kulto-kulto na yan, hindi yung makakalusot. Nag-aral dito ng wikang Griego. So, it is an opportunity. Tataka na ako, dapat marami tayo lalo ngayon kasi libre ito. Subukan nyo mag-enroll. Kung magkano ang tuition, sa eskwelahan na pinag-aralan namin sa Bethel, 60,000 per semester. Ilang bubong na yan para palitan yung bahay ng churches natin. Diba? Kasi ang puso namin dito sa SCD, makatulong kami sa lahat ng pastor na naglilingkod sa Diyos. Wala kaming hinihinging kapalit. Ang kapalit lang, magturo kayo ng tama. No? Yun lang ang aming hinihiling, mga kapatid. No? So, di tayo magtatagal dyan. Pero bibigyan ko pa kayo ng konti. Ng konting wika. So, yung Lord, original YHWH. Kung nakikita niyo yung capital L, capital O, capital R, capital D, sa original na Bible, YHWH. Translate nila ng L, capital lahat, L-O-R-D, para malaman nyo, yun yung pangalan ng Diyos sa original na pagkakasalin. Now, yung salitang God sa wikang Hebreo ay Elohim. No? Elo, singular. Pag may im, plural. Singular in form, plural in meaning. Pamilya, singular in form, pero yung pamilya, ibig sabihin nun, may tatay, may nanay, may mga anak. Kaya yung Elohim, may ama, may anak, at may Espiritu Santo, pero iisa lang siya. Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Isa lang ang Pilipinas, pero may Luzon, may Visayas, may Mindanao. At pagpunta ka sa lahat ng bansa, iisa lang ang Pilipinas. In the same manner, iisa lang ang Diyos, na sa tatlong persona, ang Ama, Anak, at ang Espiritu. Sa original na pagkakasalin sa wikang Griego, ito na siya. Hebreo pa rin ito. Griego na. Yan, na ang ibig sabihin, sa Griego, ito na siya,
Hebreo, Griego, curious. Curious. Ano ibig sabihin ng curious, mga kapatid? Ha? Yung God, Theos, sa wikang Griego. Then, sa original, yan, yung mabasa. So, I'm hoping na next year mag-enroll kayo sa theology. Baka matamaan natin yan, mga kapatid. Okay, layo na tayo dyan. Old Testament survey na, napunta tayo ng Hebreo at Griego eh. Okay. Balik tayo sa Masoretic. Ang oras ay alas 8:30 na. Papangako sa inyo bago mga alas 9, uwi na talaga. So, the earliest complete text of the Hebrew Old Testament, earliest pinakauna, complete text of the Hebrew Testament copied by Jewish scribe called the Masoretes. Comparison with the earlier Greek and Latin version revealed very carefully copying with little division. Konting-konti lang ang pagkakaiba during the 1,000 years from 100 BC to 900 AD. So, mula doon sa mga naunang kasulatan, ikinumpara yung sinalin ng mga Masoret, may konting-konti lamang na pagkakaiba. Ngayon, ang pinakakilala ay yung tinatawag na Dead Sea Scroll. Kaya itong tanong ko, mapagkakatiwala? Yes, mapagkakatiwalaan. Because it was processed by God and preserved by God from this 1,000 years na ito. 150 BC to 70 AD. Ano yung 70 AD? Ang 70 AD, ang kasaysayan na yung templong itinayo matapos ng Babylonian captivity ay nawasak. At yung mga naghihintay ng pagbabalik ni Kristo, hinihintay nila na maitayo muli ang templo sa Jerusalem. At doon na daw magtatapos ang mundo. So yung Dead Sea Scroll, ayon sa tansya, yung pecha niya, 150 BC to 70 AD. Na-discover siya noong 1947 ng isang nagpapastol ng tupa, nagbabato-bato siya. Binabato-bato niya yung butas ng kuweba. Pagbato niya, mayroong para nabasag na palayo. Sinilip niya, kinalkal nila. Nagdatingan ng mga tao, na-discover yung Dead Sea Scroll. Compared with the Masoretic text na 900 AD, they confirmed the careful copying of the Jewish scribe for over 1,000 years. Napagtanto nila, halos 1,000 taon na pala ang petsa nitong Dead Sea Scroll. Mula Genesis hanggang Malakias. At may mga iba pang kasulatan na kasama na ipinumpara sa isinali ng Masoret. Konting spelling lang ang nagbago. Pero yung diwa ng kwento at mga pangyayari, intact. Ngayon, yung Septuagint na 200 BC, the Greek translation of the Old Testament, 200 BC by 17 scholar, kaya LXX. It also compared the accuracy of the copies, ikinumpara din sa Dead Sea Scroll, ikinumpara sa Latin Vulgate, sa LXX, nakita nila na halos walang pagkakaiba. Kaya sabihin ng mga Muslim, maraming mali yung Bible nyo. Ang una kong sinasagot, saan? Kung mali ito, nasaan yung tama? Kasi para sabihin mong may mali, may hawak ang tama. Saan yung tama? Wala. Ba't yung sinasabing mali? Eh, yung sabi sa amin, pagbibintang yan. Para sabihin mong mali, alam mo yung tama. Ba't mag-check ka ng papel? Para masabi mong cross at check, alam mo dapat isagot. Diba? Pero na ikumpara, halos walang pagkakaiba. Ano sabi ni Laird Harris? Can I trust my Bible? We can now be sure that the copies work with a great care, accuracy on the Old Testament even back to 225 BC. 225 taon bago pa ipanganak si Kristo, buo na ang lumang tipan. Indeed, it will be rash skepticism that would now deny that we have the Old Testament in the form very close to the use by Ezra. Yung ginamit ni Ezra during captivity. Ikukumpara mo sa mga Bible na nakuha, LXX, Masoret, and yung Dead Sea Scroll, halos walang pagkakaiba. Kaya tayong mga Christian,
ang may pinakatamang pananampalataya pagkakilala sa Diyos. Sapagkat nasa sa atin ang aklat na iningatan ng Diyos sa panahon ng kasaysayan. Bakit? Kasi pagmumulan niya ng ating pananampalataya. Kaya nga, yung mga taong sinasayang yung panahon na hindi nagbabasa, ewan ko. No? Sabi ng dadugtong ko pa, we have our Old Testament in a form very close to the use of Ezra, by Ezra, when he taught the word of the Lord to those who had returned from the Babylonian captivity. Matapos silang makalaya, basahin niyo ang aklat ni Ezra, nagturo siya. Buo na ang lumang tipan. Now, sa bagong tipan, the number of the manuscript, over 4,000 Greek manuscript, 13,000 copies of the portion of the New Testament Greek. Yung bagong tipan, 27. Yung mga manuscript niyan, makakakita ka ngayon sa mga National Museum sa iba't ibang bansa ng 4,000 kopya sa wikang Hebreo. Pwede nyo pang i-research, pwede nyo i-download. Gusto nyo, Mateo, Marcos, pwede nyo i-download yung puri. Actually, hindi. Kopya, manuscript from the word manu, manual na kinopya, manuscript. Existing siya. 4,000 na manuscript at yung mga tipak-tipak na kulang-kulang, 13,000 copies of the portion of the New Testament in Greek. The location of the manuscript found in various places, Egypt, Palestine, Turkey, Syria, Turkey, Greece, Italy. Making pollution, yung sa buwatan ay malabong mangyari. Because yung panahon nila malakagwat, malalayo. No? Hindi po pwedeng merong tinatawag na sa buwatan. Okay, the date of the manuscript, several papyri, yung mga parang mga tipak-tipak na papel, mga kapatid, have been dated within 50 to 100 years of the original. Ibig sabihin, kung ito yung original, kinopya, may kumopya sa original, ito yung mga kinopya, na-preserve yung original, mga kapatid, kung yung original na yun, hawak mo, para ang nakakuha ng kontrata sa flood control. Napaka-valuable nun, napaka-mahal. Yung original manuscript ay wala na, pero yung mga kopya, meron tayo, 4,000 na kopya. Kanino itong sagutin ko eh. Nariyan pa po ba? So, several, nearly complete, kumpleto talaga sa wikang Griego. Within 300 to 400 years. Saan mo makikita? Yung Codex Sinaiticus na nakita sa Mount Sinai. Codex Alejandrinos, found in Alexandria, Egypt. Codex Vaticanus, nasa Vatican, Italy. Lahat yan, mga kapatid, pwede nyo basagin kung kaya ninyo. Mahahawakan ng inyong kamay. Pero, kopya na lang. Existing yan. Nakatago, hindi na pwedeng hawakan. Dahil pag hawakan, madudurog. Naririyan, kapag marunong ka ng Griego at nagbasa ka ng Bible ngayon, kinumpara mo. Pareho. Why? Gusto ng Diyos, maligtas tayo. Kaya yung salita niya, pinanatili niya. Hindi niya hinayaang makurap, mga kapatid. The variation of the manuscript, the vast majority are minor. Ang diferensya lamang kung meron man, spelling, phraseology, modern translation often notes the difference in footnote. Makikita mo naman sa ilalim yung mga footnotes na kuminsan kulang ng footnote, mali ang spelling, nilalagay nila. So only 1/2 of the person in question, no, only 1/2 of 1%, sa 100%, yung 1%, kalahati nun lamang nun ang may mga katanungan. Compared to the 5% of the Iliad. Ano yung Iliad? Yung sinulat ni Josephus. No? Even then, it stated that no fundamental doctrine of the Christian faith rests disputed. Sa mga yan, ng 4,000 na yan, Vaticanus, Sinaiticus, kailanman ang pananampalatayang Kristiyano ay hindi nag-iba. At ang mga salaysay tungkol kay Kristo, himala na nasusulat, hindi nabago. Naririyan pa rin. No? It cannot be strongly asserted that in substance, the text, the Bible is certain, especially in this case with the New Testament. Sabi ni Frederick Onion,
authority in the field of the New Testament textual criticism. Ano yung trabaho nun? Busisiin ang mga salita. Ikumpara sa mga sinaunang aklat. Ikumpara sa kasaysayan kung may pagkakaiba. Ang hirap na trabaho yan. Ni Sir Frederick Kenyon, pero ginawa nila. At napag-alaman nila, walang diferensya mula dun sa unang-unang mga manuscript at sa hawak nating salin ngayon ng Bible. So other translation, more than 1,000 copies. Sa wikang, fragment in Syriac, Coptic, Armenian, Gothic, Ethiopic. 8,000 copies of the Latin Vulgate to St. Jerome, available, 8,000 copies. Dating back to St. Jerome, 400 AD. Writings in the early church father, 100 to 400 AD, early religious leader who left 1,000 of quotation in the New Testament, the writing. Even if all the manuscript, mawala. Lahat, mawala. Pwedeng mabuo ang New Testament gamit lamang ang quotation ng mga church father. Sino yan? Sino yung mga church father? You know? Irenaeus, Polycarp, Augustine, Origen, Martyr. The evidence is sufficient to show that the Greek text of the New Testament has been faithfully preserved. Iningatan. At ako'y naniniwala na nag-ingat ang Diyos para kapag nabasa natin ngayong panahon, pagmumula ng ating pananampalataya. Among the religion in the world, the most accurate ang dating sa history ay ang pananampalataya ng Kristiyano. Alam niyo po ba yun? Kumpara sa Mormon, baka pwede naman natin palakpakan ng Diyos. Kaya yung aklat na binabasa ninyo ngayon, hindi basta-basta aklat yan. Yan ay dumaan na matinding pagsusuri, pag-i-screen. At ang nilalaman yan, siya rin nilalaman ng lumang mga aklat na kinopya ng libo-libo ng taon na nakalipas. So, recommended English translation, King James Version, no? New King James Version, ASB, American Standard, may mga aklat, nasanay na tayo dyan, Makatang Balita, Biblia, pues, panag-hermeneutics kayo, hindi ko pagagamit sa inyo yan. Recommended English translation, yung American, NASB, ASB, pwede rin yung NIV, silip-silipin. So, bibilisan ko na po, ano? The scientific knowledge of the Bible. Ano yung ibig sabihin? Alam nyo ba? Hindi pa nalalaman na ang mundo ay bilog. Sinabi na ng Bible. The roundness of the earth, Isaiah 40:22. Bilog ang mundo. Nung panahon na yun, ni Galileo, muntik siyang patayin. Ikulong at patayin. Bakit? Sabi ni Galileo, ang mundo'y bilog. Sabi ng Roman Catholic, ng Papa sa Roma, hindi. Flat tayo. Nabasa niyo ba yun? Sabi ni Galileo, hindi. Bilog. O, sige, tuloy mo yan para patayin ka. Kasi nga, pag kinalaban mo Papa sa Roma, heretic yan. Then sa Isaiah 40:22, mababasa mo, sabi ko, piyahin niyo yan. Mundo ay bilog. Sinabi ni Job, 26:7, ang mundo'y nakalutang sa kawalan. Noong unang panahon, ang akala nila, ang mundo nakasakay sa hawak ni Atlas at si Atlas nakatungtong saan? Sa apat na elepante at yung apat na elepante binubuhat ng isang malaking pagong. Kaya pag gumalaw, lindol. Pag nabasa tayo, pinawisan si Atlas. Pero hindi totoo dahil sinabi ng Bible, nakabiting sa kawalan, sabi ni Job, 26:7. Hindi pa man nauso yung mga pagdaragat. Alam niyo yung current? Pag nahiga kayo sa beach, umupo kayo sa salbabida, natulog kayo, pagtingin mo, nasa gitna ka na ng dagat. May current yun. May puwersa na humihila sa'yo. Saan galing? Wala pa man tayong pag-aaral doon. Sinabi nila ng Bible, 8:8 ng Salmo. Bukal sa ilalim ng karagatan. Nagtataka, ba't hindi nauubos yung tubig? Sa ilalim ng dagat ay may mga bukal. Kailan na na-discover na sumisid na ang mga scuba ng libo-libong kilometro sa ilalim ng dagat at nakita nila nandun yung pinakamasarap na tubig na binibenta yan ngayon.
na sinasabi nila mas malakas ang oxygen dahil sa ilalim ng dagat ay may mga bukal. Sa Job 38:16 sinabi na may bukal sa ilalim ng karagatan. At ayon sa DNA, Acts 17:26, isa lang ang pinagmulan natin lahat. Isang lahi lang. Ang lahi ni Adan at ni... Pastor, bakit po maitim ako? Bakit po maputi siya? Yung panlabas mo, maaaring magbago. Yung ilong mo, malaki. Pero yung DNA mo, ayon sa pag-aaral, sabi ng mga scientists, isa lang ang pinanggalingan. Naisip nila, paano nangyari yun? Nakasulat sa Gawa 17:26, sa isang lahi lang tayo nang galing. Kaya hindi dapat tayo nag-aaway. Mapagkakatiwalaan ba ang Biblia? August 4, 2017, nahukay ng archaeology sa isang lagusan bilang pagpapatunay na sinasabi ng kasulatan ng 25:9. Sinalakay ni Haring Nabucodonosor ang Israel. Pinaikutan nila para yung mga tao maubusan ng tubig at pagkain. Para kusang sumuko. Ang ginawa nung hari, naghukay siya ng lagusan sa ilalim ng lupa. Ikalawang hari, 25:9. Alam nyo ba na natagpuan yung lagusan na yan? Sa City of David, isa ngayon sa tourist attraction. Alam nyo, isa prayer ko, bago ako mamatay, makarating ako ng Israel. Makita ko yung lugar kung saan pinanganak si Jesus. Talo kami nila Pastor Dan Busio man. Kung kailangan, lumipad kami. Makarating lang doon. Oo, tapos magbabautismo kami sa Diyos. Ikaw naman, ako naman bautismo mo. Minsan, alam niyo, kaya tayo hindi tayo, yung Bible ay hindi isang alamat. Naglalaman ng totoong kasaysayan. Nagulat yung itong mga naghukay niya ito, hindi ito mga Christian. Then nalaman nila sa ikalawang hari, 25:9, yung nangyari na totoo palang naghukay, at ito ngayon yun. Tourist attraction na ngayon, pwede ka dyan bumaba. Ano pa? Nalala niyo yung tubig, swimming pool sa Bethesda? Yung parang tubig na naroroon yung mga may sakit. Kapag ginalaw ko, ay mag-uunahan ng mga tao, ang unang makalusong ay gagaling. Nahukay yun. Ang tangke ng tubig sa Bethesda. So, 1:5:2. No? Sinabi doon, ayan, archaeologists, alam niyo kung gaano kalalim? 40 feet mula sa ibabaw. Nahukay nila yung tubig sa Bethesda. Si Strobelli, ateista dati yan. Hindi naniniwala sa Diyos. Nung makita niya yung kasaysayan at laman ng banal na kasulatan, naging believer. The Case for Christ. Panoorin niyo yung kwento ni Nicky Strobelli sa YouTube. Sinatutod siya ngayon, tagapagtanggol ng Biblia at isa ng mananampalataya ng Panginoon. Napatunayan, ayan, no? Archaeology, 40 feet below. Mga kapatid, isipin niyo, no? The Bible has tremendous amount of historical detail, so not everything mentioned. No? However, not one archaeological find conflict with the Bible record. Sabi po dito, the renowned Jewish archaeologist Nelson Glueck wrote, it may be stated categorically that no archaeological discovery has ever controverted a biblical reference. Walang nahukay na archaeological na kailanman kinontra yung nakasulat sa Bible. Lahat tama. In contrast, sabi ni Lee Strobel, yung mga Mormon, sabi nila, dumating daw sila dito, nagtayo ng mga syudad, nagtayo ng mga gusali, at ng kung ano-ano pa, nung panahon na yun. Pero sabi ni Lee Strobel, walang archaeological finding ng lugar, ng syudad, ng gusali, bilang pagpapatunay na totoo yung sinasabi ng mga Mormon. Nakaputi lagi na parang namatayan. Nakaluksa lagi, hindi. Wala isa man sa kanilang kinukwento sa kanilang Book of Mormon na patunayang totoo archaeologically. Pero yung Bible,
Ultimo si Poncio Pilato, pinatutunayan ng archaeological. Si Cesar sa pera, may existing yan mga kapatid. Hindi ko lang masyadong ililiin yan mga kapatid. So, many of the ancient location means mentioned by Luke. Lahat ng binanggit ni Lucas na mga lokasyon in the book of Acts, pinatunayan ng archaeology na totoo. Ilan? 32 centuries, 54 cities, 9 island na binanggit ni Pablo, ni Lucas sa aklat ng gawa na patunayang hindi katang-isip. Totoo. Archaeologically. Mag-research kayo, mga kapatid. Archaeologically, or has also refuted many ill-founded theories about the Bible. For example, the theory still taught in some colleges that Moses could not have been written in the Pentateuch. Sabi nila, hindi si Moises ang nagsulat niyan. Kasi hindi marunong si Moises. The first 5 of the books, because writing has been invented in his day. Hindi pa daw naisulat yung pagsusulat. Then archaeologists discovered the black steel. It had wedge-shaped character on it contained the detailed laws of Hammurabi. Was it post Moises? No, it was pre-Moises. Not only that, it was pre-Abraham. Ibig sabihin, panahon pa ni Abraham, nagsusulat na yung mga tao. Sabi nila, hindi marunong sila, walang edukasyon, walang proper education, walang mga eskwelahan. Ayon sa mga archaeologists, yung isang sinasabing law of Hammurabi, pre-Moises yun, may mga writing na. So possible, dahil si Moises ay prinsipe ng Egypto, marunong siyang magsulat. At isinulat niya, possible, ang 5 aklat ng Biblia, Genesis, Exodus, Leviticus, Number, Deuteronomy. Ano yun, napakapalad natin. Tayo ng mga Kristiyan, matitigas lang ako, meron tayong totoong Diyos dahil may totoong Biblia. Dahil may totoong salita niya na hanggang ngayon, batayan. Alam niyo ba yung batas natin? Batas ng Amerika? Alam niyo ba, bawat pangulo ng bansa ay pinapatong ang kamay at nanunumpa saan? Sa Biblia. Bilang basihan ng katotohanan. Ikaw ba'y magsasabi ng totoo at pawang katotohanan lamang? Opo. Kapag nagsinungaling ka, kakasuhan ka ng perjury dahil nanumpa ka sa aklat ng katotohanan. Ginagamit natin yun. Tataka nga ako, ngayon, hindi pa nakukulong sila sa haldi ko at saka sila umalit, puro sumpa na ginawa yun. Cornelius Tacitus, AD 55, 120, historian of the first century Rome. One of the most accurate historians of the ancient world. Sino si Cornelius Tacitus? Hindi siya Christian, isa siyang mananalaysay sa Roma sa panahon ng AD 55 to 120. At sinasabi ng mga magagaling na mga scholar, pinaka-accurate na historian. Ibig sabihin, siya na yung pinakamagaling pagdating sa kasaysayan. Sinabi, an excerpt from Tacitus tells us that the Roman Emperor Nero, sa panahon daw ng Emperor Nero, inflicted the most exquisite torture in a class called Christian. Pinarusahan ni Nero, ayon sa kwento ni Cornelius Tacitus, ang isang grupo na kung tawagin ay Christian, dahil ang leader nila ay Christus, Jesus Christ, from whom the name have its origin. Tinawag silang Christian dahil ang kanilang leader si Kristo. Matinding pagpapahirap, binabalatan ng buhay, pinapakain sa leon, nilalagari dahil sa kanilang pananampalataya. During the reign of Tiberius, the hands of one of Procurator Pontius Pilate. Hindi ba? Ayan yung mga libro na sa baba. Pwede nyo i-research. Sinasabi ng mga historian, wala na yan sa Bible, pupunta ka sa kasaysayan ng Roma, hanapin mo ang aklat ni Cornelius Tacitus, mababasa mo ang isang pangyayari na kanyang sinulat na may mga grupo na panatiko, handang mamatay, kainin ng leon, lagariin, balatan ng buhay, sunugin ang buhay, dahil lamang sa kanilang pananampalataya, sa pagsunod at paniniwala na si Kristo ay muli nabuhay. Josephus Flavius, historian, AD 38 to 100, wrote about Jesus in Jewish antiquities. From Josephus, we learned that Jesus was wise man. Sabi ni Josephus, isang lalaki
tinatawag na matalino, who did surprisingly taught many, one overpower among the Jews in the Greek, was believed to be Messiah, was accused of Jewish leader and condemned to be crucified by Pilate, and was considered to be resurrected. Ayun yung at si meron kayong pagkakataon kilalanin si Josephus. Nagsulat siya tungkol kay Jesus Christ, pero hindi siya Christian. Kasi si Josephus ay reporter. Nire-report niya yung mga pangyayari at tinago hanggang nabasa natin sa kasalukuyan ngayon tungkol sa isang lalaking pinahirapan at pinatay ng isang nagngangalang Poncio Pilato Busio. Kaladulas lang. Si Poncio Pilato Busio, babait yun. Kasi baka natutulog niya iba eh. Lalo na kung history na tayo. The verbal plenary inspiration. Sa ulohin nyo to. 2 Timothy 3:16-17. At 2 Peter 1:21. By next meeting, ini-expect ko sa ulado nyo yan. Oh, okay, tapusin na po natin kasi tingin ko nahihirapan na ako eh. Psalms 19 verse 7, the law of the Lord is perfect, restoring the soul. The testimony of the Lord is sure, making the wise the simple. Any question? Any question po? 2 Peter 3:16-17. 2 Timothy 3:16-17. 2 Peter 1:21. Tuloy nyo ha. Next meeting natin. Any question before we say 8:57 sa rin ako? May 3 minutes tayo. Pastor, kung wala ang Biblia, posible kaya na lumitaw pa rin ang paniniwala sa Diyos? Yes, because nothing is impossible with God. Pero, niloob ng Diyos na may Biblia. Alam niyo kung bakit? Para meron tayong basihan. Alam niyo sa korte, kung wala kang ebidensya, kaya nga, di ba, sa flood control, sinunog na eh. Sinunog na sa third floor ng DPW kasi. Importante ang ebidensya. Alam niyo, mag-research kayo, Buddhismo, Taoismo, Hindu. Only Christian has the greatest and the most accurate history and book na hindi pwedeng sabihin nagkataon na. Bakit? Ang mga bansang malalakas at makapangyarihan, England, hinango ang kanilang batas, alituntunin sa banal na kasulatan. Ang Amerika, superpower, hinango ang kanilang batas sa Biblia. Ang Pilipinas, ang tingin nyo, saan nyo hinango yung batas natin? Sa Biblia. Sa buhay. Kaya ako naitanong yun, nung panahon na yun, meron mo ng mga existing na mga religion, katulad ng mga... Tama ka. Pero bakit... Alam nyo, tama yung sila. Ito mga day, naglalaro tayo. Mayroong bagong tumubong ugat sa ulo ni Pastor Jerry. May mga existing na religion na yun. Bakit kakaibang Christianity? Sa Christianity, yung patay binubuhay. Yung bulag nakakakita. Yung may sakit, gumagaling. Yung sinasapian, nagbabalik sa katinuan. There is signs and wonder. And pinakamahalaga, a life transformed. Si Pablo, dating mamamatay Kristiyano. Pero si Uther, nung matagpuan niya si Kristo sa daang Damasco, nagbago yung buhay. Why? Sino tayo? Ako. Hindi niyo ako kilala eh. Hindi ba kilala ko paano ko sabihin ko sa inyong killer ako? Killer ako ng mga babae. Paano? Hindi niyo ako kilala. Hindi niyo alam kung sa paano. Tayo dito lahat. May mga kanya-kanya tayong patotoo. Pero isa lang ang masasabi natin, binago tayo ni Kristo. Amen. Paano nangyari yun? Ewan. Yun ang himala. At ang pinakamalupit na himala yung mabago yung puso natin
Ayaw na natin na nanloloko ng tao, ayaw na natin na nabubuhay sa bisyo. Gusto natin mag-ikot. Kaya kami nasa church kayo lahat eh. Para bigyan ng kapurihan ng Diyos natin. Bakit? Niligtas niya kayo para paglingkuran siya. Nasa sa inyo ngayon yung Soli Deo Gloria. Mamamatay ako para lang sa kaluwalhatian. Sabi ni Pablo, to live is for Christ, to die is to gain. Hindi na mahalaga sa akin ang aking buhay, ang mahalaga si Kristo na. Galatia 2:20, hindi na ako nabubuhay, si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon, ikinabubuhay ko sa kanyang anak na nagbigay sa akin ng buhay. Kaya sabi ng 2 Korinto 5:17, ang sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Palakpakan niyo ang Panginoon. And one day, paglabas natin dito, pumunta tayo sa mga bahay-bahay. Sasabihin natin ang kabutihan ng Diyos na ginawa sa atin. Hindi man tayo masyadong magaling sa Bible, sa mga theology, pero kung si Kristo ang bukang bibig natin at siya ang pinipitig ng ating puso, may isang tagapagturo na magiging kasama ninyo palagi, ang banal na Espiritu, magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay na sinabi ni Jesus. Kaya wala yan sa galing, wala yan sa husay, nasa pusong pinapatnubayan ng Diyos. Amen? Amen. So, pwede na tayo manalangin. O, tanong. Maaari daw bang magkaroon ng konting kalman? Yun nga, sinasabi ko kung may context saan.